Pangulo, huwag po kayong mag-alala. Malapit na tayo sa Jiangcheng Hospital. Umalis ako ng 3 taon, nang gulang pa lang si Mian Nian. 5 taon na, hindi ako bumalik makita siya. Sa tingin ninyo, galit ba siya sa akin? Hindi ba totoo na may namamana siyang sakit? Kailangang bumili ng espesyal na gamot sa abroad? Ilang taon na akong nagsusumika para kumita para sa gamot niya. Wala kayong tigil sa trabaho sa abroad, alam ko. Sandali lang. Pagkita ninyo sa kanya, linawin ninyo. Sigurado siyang maalagaan ninyo. Maiyak pa nga siya sa awa. Naku, Pangulo, dumating na tayo sa Jiangcheng Hospital. Nanay, tinaas ko ang presyo. Humigit kumulang 50,000. Ibebenta natin ang espesyal na gamot na ito. Kaya nang maipon ang school district house ng apo natin, si Yaozu, malapit na makumpleto. Ang saya naman. Pagdating ng pera mula sa pagbebenta ng gamot, pagkakuha natin, papagkakasalan ko agad ang anak kong lalaki sa iyo. Ay, halika. Mamo kong apo, halika kay Lola. Yayakap kita. Ay naku, ang sweet mo nga po. Lola, sakit po. Ay, ikaw mo bata. Bakit ka nagkukunwaring may sakit dito? Karapat-dapat ba ang buhay mo para sa ganitong mahal na gamot? Mas mabuti pang mauna ka ng mamatay, para may puwang din si Yaozu sa pamilya namin. Isang pasanin lang. Sa tingin ko, hindi na dapat manatili sa ospital na ito. Hindi na dapat tumuloy pa dito. Walang kwenta ang gastos. Pabigat, pabigat, pabigat. Hindi ako pabigat. Masakit ako. Ayaw mo sa akin. Bilang ate, anong ikinikibo mo sa kuya? Ang Yaozu namin siyang naglilinis ng katawan ng ate. Mama, ganito ka madalaga kay Nian Nian sa bahay. Pinapayag mo lang siyang mambuli kay Nian Nian. Wuya! Ay naku, mga bata lang naglalaro at nag-aaway. Normal lang yan eh. Grabe ka na, ang laki mo na. Bakit ka pa nagmamadali? Nanay bang nanay? Good girl, Nian Nian. Bumalik na ang mama. Di na lang mama ang gamot. Tingnan mo, hindi na mauupo ang sakit agad. Promise. Espesyal na gamot. Bakit na yan pa ito naihatid? Malamang nag-aabang na ang mga bibili. Sino ka? Anong karapatan mong kunin ang gamot ko? Ibalik mo yung gamot ko. Ibigay mo sa akin ang gamot. Ako ang inaanak ng mama. E ano naman kung sino ka man, ibigay mo ang gamot. Mama, tingnan mo siya. Hindi ba iniisip ko rin si Nian Yan na hindi na siya tatagal? Pag tumanda na ako, hindi ba kailangan pa rin namin ang Yaozu namin? Bukod pa dyan, ituring ninyo na utang ito ni Yaozu namin. Pag nakapasok si Yaozu sa Qingbei, pag nagtagumpay siya, ibabalik namin yan. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ay, isang bote ng gamot lang? Ganon ka ba kaipit? Inalagaan ko si Nian Yan ng matagal. Hindi man lang ako naningil ng bayad. Tama yon. Ikaw, may ipinanganak na pabigat, may mukha ka pa. Ang gamot na to, 10,000 hanggang 100,000 naman yan. Gagapusin mo ba hanggang maubos ang pera ng pamilya namin, Liu? Hindi ka ba nananabik sa konsensya mo? Ang gamot ni Nian Yan? Kailan kayo nagbibigay ng pera para dito sa pamilya Liu? Nasa abroad ka naman, kumita ka ng mga maduming pera, maganda na hindi kami ni Liu Zi na tataboy sa'yo. Nayon pa ba ikaw nagpapaamo at nagtataas ng ulo? Ano pa? Ay, inayos ko na ang gamot. Alam niyo namang hindi madaling kunin ang gamot na to. Ipadala niyo na muna ang deposito. Naipadala ko na ang pera, darating yan sa loob ng kalahating oras. Kung hindi ko makikita ang gamot, magsisisi kayo. Mama, naipadala na ang deposito. Kung hindi makarating ang perang to sa kamay namin, hindi na makakapasok si Yaozu sa eksklusibong primerya. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob magbawas sa matrikula ng apu ko. Mama, masakit po. Ibigay mo na ang gamot na yon din. Kung hindi nyo ibibigay ang gamot, tatawag na ako ng pulis. Ang gamot na to, 10,000 ang halaga. Sapat yan para kayo'y makulong ng matagal. Anong nangyayari dito? Anong nangyayari dito? Yue. Hindi bakit ka bumalik? Liu Zhi, pinahirapan kong dinala mula sa abroad ang gamot na magliligtas. Gagawin nilang benta para lang magkapera. Ay naku, kasalanan namin to.
Pinaghirapan ko naman. Pinalaki ko ang pabigat na to. Ipinangaanak mo siya. Tapos iniwan mo lang. Na yun pa. Sasabihin mo pa na ako ang mali? Gusto mo ba kaming patayin? Ang perang para sa gamot ni Nian Nian. Hindi ni kailanman nag-ambag ang pamilya ninyong Liu. Kung may alam ka, ibalik mo na ang gamot. Uyu kausapin mo ng maayos ang inay. Huwag kang magpakatuyo ng ganon. Siyempre, siya ang ating ina. Hindi ako ganyan. Nanay na nagnakaw ng gamot ng sariling apo. Nanay, inalagaan naman niya si Nian Nian para sa atin. Kahit walang malaking utang, may pinagpaguran naman siya. Sa nakaraang 5 taon, inisip ng nanay na nagtatrabaho ka sa abroad. Kaya hindi rin siya nag-expect na babalik ka para mag-alaga kay Nian Nian. Liu Zhi, hindi ba ako ayaw umuwi para alagaan si Nian Nian? Nag-isa akong nagpupunyagi sa ibang bansa. Hindi ba ako ayaw makasama si Nian Nian? Ang yabang mo naman, Wu Ye. Bakit hindi ka kumikita rito sa bansa? Ikaw ba? Dito ka nagbebenta? Ilegal ba yon? Hindi naman siguro inaasahan mong si Nian Nian ang papalit sa trabaho mo, di ba? Wu Yue. Kumalma ka. Doctor! 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 Hindi maganda ang lagay ng pasyente. Kung hindi magagamit ang espesyal na gamot sa loob ng kalahating oras, baka magkaroon ng malalang problema. Jiang Guilan, ibigay mo na ang gamot sa akin. Ibigay mo ang gamot sa akin. Kapag ibinigay ang gamot sa akin, sayo yan. Kasi ang anak mong may maikling buhay, hindi rin mabubuhay ng matagal. Mas mabuti pang ibenta na lang ang gamot. Biliin na lang natin ang bahay para kay Yao Zhu. Papadalin ko si Yao Zhu para kumilalang ninang ka. Para hindi na pag namatay ka, wala kang kahit sino na maglilingkod o magdadala ng papel para sa'yo. Sabi ni Mama, marumi daw siya. Ayoko sa taong marumi na maging ninang ko. Ayoko! Kalahating oras na lang. Bilisan niyo ang pag-uusap. Hello, opisina ng inspektor ba to? Ito ang Jiangcheng Hospital. Wu Yue. Sa ganitong maliit na bagay, kailangan pa bang tawagan ng mga pulis? Oo nga naman. Pamilya lang naman ito. Tinawagan pa ang pulis. Nakakahiya talaga sa sarili. Mali na bagay ba ito para sa'yo? Mamamatay na si Nian Nian. Dati naman, kahit 2 buwang walang gamot si Nian Nian, ayos naman siya. Sa tingin ko, yung doktor, gusto niya lang ng padulas. Kaya pinalala niya ang sakit ni Nian Nian. Ano? Mahalaga rin ang pag-aaral ni Yao Zhu. 2 buwan na walang gamot. Liu Zhi, kasama ka rin sa pagbebenta ng gamot, di ba? Anak mo nga yan si Nian Nian. Isang batang malapit, mamatay. Gusto pang sirain ang kinabukasan ng apo kong lalaki. Jiang Guilan, apo mo nga si Nian Nian. Hahaha! Ang batang yan, dapat siyang magpasalamat na pinayagan namin gamitin ang pangalan ng Liu, kaya dapat siyang nagpapasalamat sa atin. Nanay! Nanay! Nian Nian, huwag kang matakot. Narito si Mama. Ano ba ang gusto nyo para ibigay ang gamot sa akin? Ay nako, mahina nga talaga ang loob ko. 8. Ganito na lang, nagtatrabaho ka na sa ibang bansa ng 5 taon. May naipon ka naman siguro. Ano ang gusto mo? Dahil malubha ang sakit ni Mian Yan, magpapakabait na ako. Hindi ko nahihinya ng espesyal na gamot. Bibigyan mo naman si Yao Zhu namin. Bumili ka ng bahay sa school district. Sakto, nag-open ang Hua Qinggong ngayon. Narinig ko, sa paligid doon magtatayo raw ng isang importanteng elementarya. Pagkaroon na ng gamot si Nian Yan, may magandang school din si Yao Zhu namin. Tama, hindi lang yan. Kailangan din natin suportahan si Yao Zhu hanggang makatapos ng kolehiyo. Kayo, walang hiya kayo. Mama! Mama! Sig. Sa ngayon ako. Ayun, ayos na yon. Tingnan mo, may mas magandang solusyon dito. Bakit pa kailangan tumawag ng pulis? Nian Nian, anak. Tutulungan ka ni Mama. Mama ang magliligtas sa'yo. Pinapangako ko sa inyo, ibigay ninyo ang gamot sa akin. Akala mo tangga ako? Hindi yun sapat. Hindi pwedeng salita lang. Kung hindi makakuha ng bahay ngayon, huwag mong asahan na makukuha mo ang gamot. Ibigay mo ang gamot sa akin. Nian Nian, hindi na makahintay. Kayo, pumunta muna kayo sa Hua Qinggong at maghintay. Dadating din ako mamaya. Tara, Xiao Jian! Tayo na!
Pumili tayo ng bahay para kay Yaozu. Kung mangahas siyang hindi bilhan tayo ng bahay, pag nakalipad na siya papuntang ibang bansa, tignan mo kung paano ko siya aayusin. Ari-arian na lugi. Tama si Ninang. Tara! Doctor! Doctor! Espesyal na gamot. Ikaw, ang tunay mong ina. Grabe naman. Nasa ospital ang bata ng 5 taon at hindi man lang siya dumating. At ang dati mong asawa, wala ring pakialam. Anong dati mong asawa? Yung batang yan kanina, ipinanganak dito sa ospital namin siya ipinanganak. Anak ng dati mong asawa yan. Si Liu Yaozu ay 6 na taong gulang. 5 taon lang akong nasa ibang bansa. Nang nandito ako sa bahay, sila noon ay... Ang Huachinggong ba ay proyekto ng kumpanya natin? Ang plano ng school district malapit sa proyekto, nagkaroon ng pagbabago. Nilalayon ng kanselahin. Ipapaalam na kapag nagbukas, ililipat ang pagmamayari. Bukas ayon sa plano. Tapusin muna natin itong transaksyon bago ilipat. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Mainit na pagtanggap. Ginang, maligayang pagdating. May utos ba kayo? Bulag ka ba? Nandito ang misis namin. Bakit ka makikipag-usap pa sa kanya? Hindi ko nakita ang isang tanyag na tao. Ginang, anong klase ng bahay ang gusto ninyong makita? Ipakita ninyo ang pinakamaganda nyo. Kung titirahan ni Yaozu, dapat ang Kung hindi siya makapasok sa Qingbei, hindi ko kayo papabayaan. Oh, si Yaozu nga namin. Kung titirahan, dapat ang pinakamaganda. Hindi tulad ng iba. May buhay para kumita, pero wala para gumastos. Wala akong swerte. Ibinibigay ko na ang swerte ko sa iyo. Mabuti ka naman, nakakabait. Kapag lumisan ang maikling buhay mong anak, ipapakita ko sa iyo kung paano alagaan ni Yaozu ang huli mong paglisan. Ito ang pinakamahal na unit namin sa Huachinggong. Chinang, full payment, 10 milyong piso. Lawan ba ang kukunin ninyo? Ano ibig mong sabihin? Mag-loan ba kayo? Full payment. Full payment. Sige po, maghintay lang kayo sandali. Yu Huang Daddy, magdasal tayo sa swerte. Ang mayarang Ginang Xiao, saludo kami. Bumili ng villa, hindi magsisisi. Agad papasok ang anak sa Qingbei. Congrats Ginang Xiao Qian. Karapat-dapat sa Huachinggong, ang top unit na 60 milyon. Atmos milyon. Ang dami mo ng pera. Sinong mayamang misis yan? Bigla namang naglabas ng ganun karaming pera. Umalis. Ginang Xiao, ito ang unang nabentang unit ng Huachinggong namin. Unang bahay. Natuwa ba kayo sa sorpresa namin? Ayos naman. Sige, pirmahan na natin ang kontrata. Ang penalty sa paglabag ay 8 milyong piso. Opo, maraming tao ang nasa pila para tignan itong bahay na to. Penalty. Para di may magpirma lang na wala namang pera. Baka di makabayad ng kontrata. Sayangin lang ang oras ng lahat. Walang pera? Pero nagpapakitang gilas ka lang. Pala. Nagpapanggap lang pala. Wala kang pera. Bakit ka pa magyayabang? Anong sinasabi mo? Hindi sapat yung 60 milyong piso sa akin. Yan lang sa isang araw kong allowance pa. Pirmi na kayo. Bilisan. Opo. Magbabayad ba kayo ngayon? Hindi ko pa natitirhan yung 60 milyong na villa. Anak, sabihan mo na asawa mo na magbayad. Mahal, nanay kumakanta sa'yo. Halika na, magbayad ka na. Kung ayaw mong mamatay na binugbog ang anak mong babae, magbayad ka na agad. Anong tinatawanan mo? Sinabihan kitang magbayad. Bingi ka ba? Hindi mo narinig? Pinapunta kita para magbayad. Napakawalang hiyaan. Kinuha mo ang pera ng asawa mo. Binili mo ng bahay para sa ibang babae. Hindi natuwa ang tao. Nagagalit pa siya. Ano ang alam ninyo? Yun ang bahay na pinambili ko, gamit ang gamot. Uyue, tumigil ka na. Hindi ba't pumayag ka? Magbayad ka. Diuchi. Huli kong tatanong sa'yo. Sa loob ng 5 taon na ito, tinaguyod mo ba si Nian Nian?
Anong kalokohan to? Hindi mo ba alam? Kailangan ko rin magtrabaho eh. Bukod pa dyan, si nanay ang nag-alaga kay Nyanyan ng 5 taon. Araw at gabi siya roon. Parang nakatira na sa ospital. Dito sa harap ng marami, kailangang ipahiya pa tayo. Alam mo ba, bawat buwan nagpapadala ako ng espesyal na gamot sa bahay. 3 buwan bago nila gamitin sa Nian-Nian. Hinahawakan nila ang buhay ni Nian-Nian. Alam mo ba sa bawat atake ni Nian-Nian? Sakit sa buto ang dama niya mula ulo hanggang paa. Sinisigaw niya, "Mama, Papa." Alam mo ba yan o hindi? Alam mo ba ang ginagawa mo? Hindi ba ayos lang si Nian-Nian? Dito sa harap ng tao, kailangan magpakahiya ka pa ba dito? Ang nanay natin, ilang taon na niyang inaalagaan si Nian-Nian. Kahit sinabi mong hindi siya ganun kaayos, edad na niya, hindi ka ba pwedeng mapakumbaba ng kaunti? Alam mo pala ang kalagayan ni Nian-Nian. Maghihiwalay tayo. Kung ayaw mo magbayad, kahit maghiwalay pa tayo, huwag mong asahang madadala mo ang batang paslit na yan. Kahit mamatay siya, dapat sa pamilya naming Liu, siya mamatay. San si Xiao Qian? San si Xiao Xian? May kailangan ba kayo sa akin? Ikaw ba si Xiao Qian? Ala, nagpin ninyo siya. Para malaman niya ang kahinatnan pag inasar niya si Yang Hu. Uy, anong ginagawa ninyo? Anong? Nanggagaya ka sa boss namin. Bakit? Kayo ba, magkakampo? Kuya, nakita ko na itong babae dati. Dati kumuha siya ng gamot mula sa kanya. Suntukin niyo siya. Sa araw na maliwanag pa naman, ginagalitin ninyo ang isang matanda kong babae. Huwag kayong magyabang na, dahil matanda kayo. Yung may utak, lumayas kayo. Ako si Yang Hu. Dito sa Jiangcheng ay galit ako sa mga taong hindi tumutupad ng salita. Pumalo! Ah! Tama na! Tama na! Sino ka? Si Jill! Ano, kanina pa nila niloloko ako na may espesyal na gamot. Na yon, nakakalimutan na? Ako si Yang Hu. Ang tanging hangganan ko ay ang anak kong babae. Ayaw mo bang mabuhay? Espesyal na gamot mo yan? Hindi ko ginagamit ang espesyal na gamot. Hanapin mo siya! Hanapin mo siya! Ang espesyal na gamot, para yon sa anak niyang babae. Sila ang kumuha ng gamot ninyo. Kinuha ninyo yung gamot ko. Yung gamot, binili ko para sa anak ko. Ninakaw nila yon at ibinenta. Buwan-buwan nagpapadala ako ng gamot sa bahay. Hinihati nila ang isang buwang supply, ginagawang 3 buwan, para ipagsapalaran ang buhay ng anak ko. Ang anak mo rin may ganitong sakit na generic. Dapat mong alam na ang pag-atake, sobrang sakit. 5 taon na, ganito ang anak ko sa loob ng 5 taon. Lahat tayo ay magulang. Alam kong iniingatan mo ang anak mo. Pinapang-alagaan ko ang anak ko. Hindi ko kontrolado kung saan galing ang gamot. Basta, binenta nila sa akin. Kailangan gamitin ng anak ko ang gamot na yon. Pumalaw! Patayin ninyo siya! Siya ang gumamit ng bahay para akitin kami. Kaya niya naipalit ang gamot. Kung hindi siya, naibigay na ang gamot kay Nian-Nian. Sabi mo, nasaan ang gamot? Ginamit ko ang gamot kay Nian-Nian. Kung hindi ko gagamitin, mamamatay siya. Akala mo maniniwala ako? Pinayagan kanyang gamitin ang bahay. Kung niloko kami, kami ang may kasalanan? Uy, sinabi ko na sa'yo, hindi masama kung bawasan ng 1 dos. Hindi ka nakinig. Ayaw mong sumunod. Tingnan mo, nairita mo siya ngayon. At napasama pa kami ni nanay. Sinabihan na namin kayo lahat. Ang pasyenteng yon, hindi karapat-dapat sa ganyang gamot. Pinilit mong gamitin siya. Ngayon, napahamak na ang buong pamilya. Ang malas. Huwag muna, may espesyal akong gamot. Sandali. May gamot ka? Kakadalhin lang. Hindi sapat ang naging dosage ng pasyente dati. Sabi ng doktor, hindi na pwedeng itigil. Kaya naganda kami ng kaunting dagdag. Talaga? Kung magpapalit kayo ng iba at lokohin ninyo ako, si Yang Hu, alam ninyo na ang kahinatnan. Seryoso ang kuya. Lahat tayo mga magulang. Alam ko, para rin yan kay Nian-Nian.
Maari akong magpa-import ng batch ng gamot mula sa ibang bansa. Para sa anak mong si Nian. Ang dali mong kausap, babae. Kapag may kailangan ka sa Jiangqing, hanapin mo lang ako. Yang Hu. May maliit na bagay ngayon. Kuya, i-relax natin ng kaunti ang mga gago na to. Ipagiganti ninyo para sa ate. Matagal ko na kayong kinainisan. Akala ninyong dahil Jiangqing, kayo na ang may karapatan kumuha ng gamot? Eh paano kung may sakit ang misis? Sino nagbigay sa inyo ng permiso na bugbugin kami? Mga buto ko pa to. Tama na. Kung tuloy-tuloy yan, baka may mamatay. Ang mabait naman ng ate namin. Tingnan nyo, para sa mukha ng ate namin. Mga kuya, uminto na kayo. Kik, anong klaseng basura yan? Kakapirma mo lang ng kontrata kanina. Sino ang magbabayad at paano? Siyempre. Walang pera. Walang pera pero mayabang? Anong arte mo? Guwardiya, dalhin ninyo sila sa istasyon ng pulis, ipasok sa inspektor. Wu Yue. Kung magka-crimen record ako, maapektuhan din si Nian Nian. Kaya magbayad ka. Huwag mong asamang kukunin sa akin ang 1 sentimo. Ikaw, Oy, ate, may sweldo akong business na yon. Anong negosyo? Nagbibigay ako ng pautang. Pero huwag kang mag-alala. Sinasabi ko, sagutin ko ang utang na to. Hindi to maabot sa inyo ng magina. Toto, magandang negosyo nga to. ikaw. Sige, ako ang magpautang. Kung ganon, babalik na ako. Titingnan ko na ang anak ko. Yung espesyal na gamot. Huwag kang mag-alala. May alam akong daan. Sabihin mo lang kung kailan. Ayusin ko. Dadaan sa oras at tamang dami. Ongga. Taka na. Papatayin ko tong traidor na to. Tuturuan ko yung manugang kong yan ng leksyon. Anong kinalaman mo dun? Sa halip na magturo ka sa akin, mas mabuti isipin mo na lang mabuti. Paano nyo babayaran yung natitirang loan? Huwag kayo mag-alala, Lola. May potensyal tumaas ang halaga ng bahay na to. Hindi ba kayo natatakot na di niyo mabayaran? Tama. Nanay, pag nag-divorce na si Liu Zi at yung babaeng yon, baka hindi ba natin makuha yung pera niya? Dapat maghiwalay sila. At dapat umalis siyang walang daladala. Tara na! Baka may magnanakaw pumasok sa bahay namin. Yaozu, anong nangyari? Yaozu? Mama, kinuha ng mga bading security guard yung gamit namin. Tinapon nila palabas. Sabi nila, hindi daw namin bahay ito. Siguradong yun yung babaeng yon. Tignan mo, papatayin ko siya. Wu Yue. Kuya Luigi, sobra na yung ginawa ng asawa mo. Huwag mo siyang palampasin. Wuyo ikaw na babae! Lumabas ka rito! Walang utang na loob na nilalang. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na paalisin kami sa sariling bahay namin? Buksan ang pinto! Sakto kang dumating. Alisin mo agad yung babaeng nasa loob. Pangalan ng mayari? Ay naku, Lola. Ang may-ari ng bahay na ito ay si Wu Yue. Mukhang hindi po kayo ang may-ari. Wala akong pakialam. Matagal na ako nakatira rito. Ito, akin to! Takisuyo, umalis kayo agad. Ang mga gamit na ito, kunin ninyo at dalhin ninyo ngayon din. Kung hindi, tatawag ako ng tao para ayusin to. Ay naku! Anak ko. Tingnan mo, yan ang mabuting asawa na pinakasalan mo. Kung hindi niya ibabalik sa amin ang bahay ngayon, papahirapan namin siya, pati ang anak niya. Tara, alis tayo! Alas na. Naintindihan ko po ang inyong nararamdaman. Ngunit ang pasyente ay malubhang kulang sa nutrisyon. Mas mainam na magpahinga muna sa Jiangqing Hospital ng ilang panahon bago pumunta sa ibang bansa para magpagamot.
Isang pabigat. Karapat-dapat ba siyang manirahan sa ganitong magandang kwarto? Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Ganun ka ba gastador sa pera ng pamilya nating Liu? Gagamitin ko ang sariling pera ko. Wala kang karapatang magdikta rito. Hindi kayo welcome dito. Kung hindi kayo aalis, tatawag ako ng mga gwardiya. Yue isa ang pamilya. Bakit pa kayo nagtitipid sa kanyang bagay? Sino ba kayo, mga parasitiko? Nasasabihing pamilya namin? Liu Ji, kung marunong kang kumilos ng maayos, pirmahan mo na ang kontrata ng diborsyo ngayon din. Umalis ka na nang wala ng karapatan sa yaman. Kung hindi, magkikita tayo sa hukuman. Wu Yue, ano ba yan sinasabi mo? Isang maliit na bagay lang. Kailangan ba talagang magulo ng ganito? Oo, mali ang nanay ko sa pagbebenta ng gamot. Pero dahil tinutulig sa mo ang nanay ko, wala ka bang kasalanan din? May kasalanan ako. Ang pinakamalaking pagkakamali ko, hindi ako agad bumalik. Tignan ninyo ang totoong mukha ninyo, mga parasitiko. Ang tunay na anyo ng mga kumakapit sa ibang tao. Sino-sino pa man, 8 na taong gulang na si Nian. Ang timbang niya, hindi umaabot sa kalahati ng dapat. Luigi, meron ka ba kahit koonting konsensya? Kumikita ka ng maruruming pera sa labas. Ano sinabi ng anak kong lalaki? Para sa akin, ang dapat umalis na walang mana ay ikaw, ang babaeng marumi. Ang babang napapahamak na to. Kung buhay ka pa hanggang ngayon, dapat magpasalamat ka na lang. Sino ba ang hindi alam na may malalang sakit yan? Mamamatay din naman siya, maaaga o huli. Liu Zhi, patahimikin mo ang nanay mo. Kung susubukan niyang sumpahin si Nian muli, hindi na ako magpapakumbaba. Oy, hipag! Medyo matulis ang sinasabi ni nanay. Pero hindi pa tama pa rin ang punto niya? At saka, wala namang kapatid si Nian. Pag nagpakasal siya at naapi, wala namang susuportang pamilya mula sa nanay niya. Sa huli, magtitiwala pa rin siya sa aming Yaozu, di ba? Ganito na lang, hipag. Kung ililipat mo lahat ng yaman mo sa aming Yaozu, iampun ko naman ang aming Yaozu para sa inyo. Ano sa tingin mo, Nian? Hindi naman sa'yo, dayuhan, ang pagpapakaalala sa kanya. Ano pa ang pinag-aawayan ninyo? Nandito tayo sa ospital. Bawal ang malakas na ingay. Kung hindi kayo magpapagamot, lumabas kayo. Wu Yue, kung patay ka na sa akin, huwag mo ring buhayin ang anak mo. Chang Guilan, kung gusto mong mamatay, huwag mong hilahin si Nian. Pah! Kung wala ako, matagal na akong patay. Wala rin akong gana mabuhay. Babae, sobrang damo mo sa pagpapahalaga sa maikling buhay na yan. Sige, papatulan ko. Dadalhin ko siya para kasama sa libing ko. Maging maayos muna tayo sa pagsasalita. Una, bitawan mo si Nian. Sige, bibitawan ko siya, okay na ba? Pero, dapat ikaw ang magbabayad sa mortgage ni Yaozu. Unahin mong bitawan si Nian. Sama yon ako. Tingnan mo, humarap na siya. Pwede mo na siyang bitawan, di ba? Ayan, ayos na. Mama, bitawan mo muna si Nian. Wala na kaming matitirahan na yon. Ihanda mo na yung dati nating bahay. Babalik kami doon. Sige. Ako na ang bahala. Bitawan mo muna si Nian. Huwag kang magloko. Hanggat mag-asawa pa kayo ng anak ko. Kapag gusto ko, pwede ko siyang dakpin anumang oras. Sana ganito na lang kanina. Hindi naman kailangan mag-away ng ganito ang pamilya. Mama! Maayos. Marunong ka. Hoy, sabihin mo kay Liu Zhi, ide-demolish na ang Hua Qinggong. Opo, Panggulo Wu Yue. Mama, natatakot ako. Huwag kang matakot, Nian. Pag gumaling ka ng ilang araw, dadalahin kita ni Mama sa ibang bansa, okay? Talaga ba? Talaga. Sige. Sa wakas, makakasama ko na si Mama. Ay, Panggulo Liu Zi, nahanap na namin kayo. May kailangan po ba? Ang swerte ninyo talaga. Gusto ko lang kayong tanungin, ibinibenta niyo ba ngayon ang unit sa Hua Qinggong? Anong ilipat? Para yun kay Yaozu para pag-aral niya. Nakaantala yun sa pagpasok ng panganay kong apo sa kolehiyo. Di kita papalampasin. Hindi pa ninyo alam, di ba? Yung Priority Elementary School, hindi na itatayo malapit sa Hua Qinggong. Anong sabi mo? Huwag ka munang magagalit.
Pakinggan mo muna ako, tapusin ko lang. Ganito kasi, sabi sa loob na balita, may malaking proyekto doon na kukunin at idarambong. Yung kompensasyon sa pagdemolish, kinukuwenta nila 100,000 kada metro. Yung bahay ninyo, kung sa hardin at parking lot, titingnan nila. Siguro nasa 1,000 metro ang sobra-sobra. At hindi lang yan ang katapusan, kapag kinuwenta sa area, pwede pa kayo makakuha ng 4 na maliit na gusali. Ang laking bayad pala. Kaya ko magbayad agad kay Wu Yue. Baka nga nakita niyang chance sa demolition money. Ay nako, kasi ang generous ninyo naman. Kaya inakala namin kayo na mismo namin. Ganun ba? Kung hindi kayo maniniwala, ilipat nyo lang ang bahay sa akin. Nung una, pinirmahan ninyo ng 60 milyon. Babayaran namin kayo ngayon based sa original na presyo. Ikaw na manager, may ganyan ka bang pera? Ay, wag kayo magtanong ganyan. Isa itong siguradong tubo na negosyo. Kahit mag-loan pa, mababayaran ko agad. Hindi ko ibebenta. Huwag kayong siguro magsalita ng ganun ng ganap. Mag-isip muna kayo. Kapag ayos na, tawagan nyo lang ako. Miss Wu, naipasa na namin ayon sa inyo, ayon sa plano. Kuya Z, yung babae niya, ganun pa rin sa'yo. Pagdating ng demolition money ninyo, hindi ba kailangan magbigay kayo ng bahagi sa kanya? Pag-usapan na lang natin yun mamaya. Inayos ko na lahat ng kwarto nyo. Yue, tama lang na ganito ang isipin mo. Isang pamilya lang tayo. Wala nang iyo o akin dito. Huwag nang magkunwaring mabait. Ang anak namin na si Yaozu, siyang magmamana ng lahat ng pondo ng kompensasyon. Wala kang makukuha kahit sentimo, tandaan mo yan. Liu Ji, tingnan mo siya. Kitang-kita, nandito siya para hatiin ang iyong kompensasyon. Nakakahiya yung babae niyan. Bagsak na siya, paalisin mo na. Kung may magalis, ikaw muna ang aalis. At hindi pa, ako ang lehitimong asawa ni Liu Zhi. Ako rin ang nagbabayad ng loan ng Hua Qingkong. Ano ang kinalaman mo dyan? May hawak akong ebidensya. Ebidensya? Anong ebidensya yan? Sasabihin ko sa'yo, ang aming yaman para yon sa anak ko at sa apo ko. Wala kang karapatang kumuha ng kahit ano para sa'yo at sa patay na asawa mo. Marami akong resibo ng bayad. Gusto mo, ipiprint ko ulit. Gano'n man kadami. Nung kayo ang nagpapaako sa akin na magbayad ng utang, na yon demolisyon na. Kaya dapat may bahagi rin ako sa kompensasyon. Kung gusto mong makakuha, ibalik mo muna ang perang ibinayad ko. Yue, isa lang tayo bilang pamilya. Bakit ka pababantaan ng ganyan? Liu Ji, huwag mong pansinin siya. Hindi lang naman yan. Utang lang. Ang perang yan galing kay Yang Hu. Ako ang nagbabayad ng utang para sa bahay. Huwag mong iisipin na huhugutin mo ang pera ko. Sige na, Wuyu, magluto ka na. Ayaw ako. Sino ang gustong kumain? Siya na ang magluto. Ganyan talaga mula pa noon. Anong babaeng hindi nagluluto? Kumikita ka ng maruming pera sa labas. Wala akong sinabi sa'yo noon. Ngayon, ayan na naman, nagtataka ka pa. Hindi ka kagaya ko. Habang wala ka sa bahay, ako ang nag-aalaga kay nanay at kay Liu Zi. Oh, magaling na inaalagaan mo sila. Inalagaan mo sila hanggang sa kama. Anong sinasabi mo? Ikaw mismo ang laging wala sa bahay. Gaano man kalaki ang bahay, hindi ba kaya ng babae na mag-ayos? Kung hindi ka man nagpapasalamat, ayos lang. Ngayon pa nagbibiro ka pa. Salamat sa iyo. Salamat na binigyan mo si Liu Ji ng anak na lalaki. Yue, 5 taon kang wala sa bahay. Gusto rin ng nanay na may magmana sa ating pamilya, di ba? Hindi mo kayang magkaanak ng lalaki. Kaya hindi mo pinahihintulutan si Liu Zi na maghanap ng iba? Dapat maghiwalay kayo. Talagang hiwalayan. Wala kang aasahang kahit 1 sentimo mula sa kompensasyon ng demolisyon. Ang bahay na iyon, nakuha namin habang kasal pa kayo. Kahit ano pa man, kailangan hatiin ng pera ng demolition at ang bahay. Kalahati para sa akin. Nanaginip ka lang. Liu Ji, tingnan mo, ganito na siya. Hindi pa rin siya titigil sa paghabol sa pera mong paglilipat. Yue, sobrang nabigo ako sa'yo. Naman. Isinilang mo ang isang may malalang sakit, maikling buhay na bata. Hindi tayo nanay at si Liu Ji sumisisi sa'yo. Hindi pa rin kami nakikipaghiwalay sa'yo. Pero iniisip mo pa rin ang pera ng demolisyon. Ay, Liu Ji, hindi pa dumarating ang perang demolisyon. Bilisan mo at pakamyan mo na siya. Oo, tama. Matagal ko nang di gusto yung maikling buhay na yan. Ika'y ilabas ninyo agad para magkaroon ng pwesto ang anak namin na si Yaozu. Mag-asawa naman kayo ni Wu Ye. Ayokong gawing masyadong nakakahiya ito. Kumuha ka na ng niyan-niyan at umalis kayo. Gusto mong mag-file ng diborsyo, ano?
Paghiwalay ka, lumayas ka mula sa bahay namin. Pirmahin mo na. Sino ba ang inaapi mo? Lucy, pirma ka na. Pagkapirma ng kasunduang diborsyo, tapos pupunta tayo kumuha ng marriage certificate. Para may balik sa amin ang pagkakakilala ni Yaozu. Yaozu, tawagin mo na ang tatay mo, tawagin mo na ang lola mo. Tatay. Lola. Ay, mabait na po. Anak, bakit ka natataranta pa? Ano ginagawa mo? Pirma ka na. Bilisan mo, hindi mo pa ba kayang iwan? Yang lusungang sapatos na yan. Sandali, sasabihin mo na aalis ako ng walang kahit ano at puputulin ko pa ang relasyon kay Nian Yan. Lahat ng meron tayo ngayon. Ako lang ang nagtrabaho para makuha yan. Paano mo naman kukunin ang perang demolisyon? Kahit kaunting pera, ipitin mo pa? Liu Zhi, huwag mo akong papahiya-hiyain. Kuya Z, tingnan mo, sobrang arugante niya. Pirma na. Hintayin lang natin ang kompensasyon sa demolisyon. Siya ang iiyak. Sa tingin ko, kung hiwalayan mo ang anak ko, magdadala ka ng pasanin. Sino pa ang kukuha sa'yo pagkatapos nun? Hindi na kayo kailangan mag-abala. Lumayas kayo sa bahay ko. Pagdating ng kompensasyon, kahit magmamakaawa ka sa amin, hindi ka naming bibigyan ng kahit isang piso. Umalis na kami. Kuya Z, ang hipag mo sobra na. Masyado akong naging mabait sa kanya. Kuya Z, may isang bagay akong hindi nasabi sa'yo. Si Yaozu, sa kindergarten niya, sinabi ng iba na wala siyang tatay. Kung ako lang ang pinagsasabihan, okay lang. Kung mahal mo lang ako, sapat na. Pero si Yaozu, Ano? Sinong may tapang magsabi ng ganyan tungkol sa apo ko? Mama, mga kalokohan lang ng mga bata iyon. Kuya Z. Sige, magpakasal tayo. Salamat, Kuya Z. Salamat, Kuya Z. Salamat, Hipag. Kung hindi dahil sa pagsuporta ng Hipag, hindi rin ako makakagawa nun. Kuya Z, napakabuti mong asawa. Ang basura, dapat kasama ng basura. Walang anuman. Sige na, Wuyue. Huwag mong sabihin ng ganon, Karet. Wala rin akong magawa. Papasok na si Yaozu sa elementarya. Kailangan kong bigyan si Xiaoqian ng katayuan. Ito na ang elder brother natin. Walang pera, may utang pa sa bangko. May pera naman, kaya nakatira sa ganitong magandang bahay. Taka na. Sana kayo, maging masaya ng magpakailanman, nakasara ng wala na. Huwag kayong lalabas para manira pa ng iba. Wuyue. Alam ko na galit mo lang ang sinasabi. Sa totoo lang, mahal mo pa rin ako. Ganito na lang. Kung kikilos ka ng maayos, pwede kitang panatilihin bilang aking kalaguyo. Wala akong problema dyan. Wala akong kapatid na babae. Ang maliit mo naman umisip. Liu Zhi, kapag hindi umiingay ang tigre, inaakala ninyo na ako'y may sakit na pusa. Ginigapang ninyo ako parang aso, ano? Kuya, bakit nandito ka? Di ba hindi pa dumating ang bayad sa demolition? Huwag kang mag-alala. Kapag dumating na ang pondo, agad kitang bibigyan ng pera. Putang ina naman. Sinabi ko na sa'yo. Pinakininis ko talaga ang mga taong hindi tumutupad sa salita. Pupuntahan kita. Kakausapin ko ang tatay mo tungkol sa isang bagay. Lumabas ka muna. Maglaro ka sandali. Uy, kuya. Nakamali lang, kuya. Kuya, kunin mo muna itong pera. Itago mo muna. Pagdating ng pera mula sa demolisyon, sisikapin kong ibalik agad. Ganito lang na pera. Huwag mo akong lokohin. Ibalik mo ang pera. Kuya, bigyan mo kami ng ilang araw pa. Hindi ito natatapos sa 1 o 2 araw. Pagdating ng pera, ipapadala namin agad sa'yo. Huwag kang makunwaring malapit. Sino ang kuya mo? Alis kayo. Iangat ninyo yang duwag. Oy! Mga pare, kung hindi siya magbabayad na yon, basagin ninyo ang mga paa niya. Kuya, pakiusap. Huwag. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Gawin na. Oy! Bitawan niyo ang anak ko! Sino ang magtangka na hawakan ang anak ko? Bitawan! Lola! Wala kayong pakialam dito. Lumayo kayo ng malayo. Utang, bayaran. Dapat lang. Ngayon hindi ako titingin ng pera. Maganda na kayong bilhan siya ng wheelchair. Ay naku! Ito, papatay na! Hindi mo ba narinig? Lumayo ka. O ikaw, gusto mo rin umupo sa wheelchair? Ay, wag! Huwag niyong galawin ang nanay ko. Meron akong pera. May pera ako.
May 1,000,000 piso sa card na to. Para ito sa gamot ng anak ko. Gamot. Gamot ni Nian Nian. Muji, tarantado ka! Siya ang sariling anak mo, ah. Kuya. May pera siya. Siya ang ex-wife ko. Ang bahay na to kanya. May pera siya. Kunin mo sa kanya. Tunay na pagkatao. Ipinagbibili niya ang gamot ng sariling anak para lang sa pera. Puya! Lahat dahil sa babaeng to. Siya ang nagbigay sa atin ng isang pasaning. Xiaoli, isumbong mo ang bibig ng matanda. Ako, sa kalsada lumaki. Pwedeng walang awa, pero hindi pwedeng walang hustisya. Malaki ang utang namin sa kanya. Siya ang nagligtas sa anak kong babae. Akala mo ba lahat tulad mo? Walang puso at mabagsik. Tigilan mo na, kuya. Tigilan mo na. May pera kami. Pakiusap, bigyan nyo na lang kami ng 2 araw. Kapag dumating na ang pera ng pagkakabaha-baha, agad namin ipapadala sa inyo ang bayad. Pag dumating, hatiin na lang namin ang 4 na building namin. Bakit pa namin kayo bibigyan ng isa pa? Okay ba sa inyo yon? Sino ba ang maniniwala sa mga pangako ninyo na walang patunay? Gusto ko cash, na yun din. Kuya, pakiusap po. Kayo rin naman ay magulang. Ang bata, hindi pwedeng mawala ng ama. Ang bata. Kung wala kayong pera sa susunod na buwan, makikita ninyo kung ano ang mangyayari. Umalis kayo. Sige. Ate, hindi pwede na kunin namin ang bastang pera mo. Salamat sa gamot nito mga nakaraang buwan. Kung may kailangan ka, hanapin mo lang ako. Kuya Yang, pareho ang sakit ni Yaya at Nian Nian, di ba? Baka mas mabuti na ilagay sila sa iisang kwarto. Hindi makapasok sa school si Nian Nian ngayon. Nagpapagaling pa siya. Nag-iisa siya at nalulungkot. Magiging kasama nila ang isa't isa. Mas madali ring sabay silang gamutin. Sige, salamat ng marami, little sister. Liu Zhi, tapos na lahat ng pera namin. Saan na tayo titira pagkatapos nito? Si Wu Yue may kinakasama habang kasal. Siya ang may pagkukulang. Tara, umuwi na tayo, lipat tayo pabalik. Tingnan natin anong magagawa niya sa atin. Tara na. May mukha pang manligaw ng lalaki habang nakalak ang pintuan. Kung may lakas ka, buksan mo nga ang pintuan. Wu Ye, lumabas ka rito ngayon din. Wu Yue, may kinakasama ka habang kasal. Dapat kang lumabas ng walang-wala. Ang bahay na ito ay para sa anak ko, kaya umalis ka na rito. Sino kayo? Kung magugulo kayo dito, tatawag ako ng pulis. Sino ka ba ikaw? Aba, ako pa ang magtatanong sa'yo. Ito ang bagong bili kong bahay. Kung maghahalugog kayo dito, tatawag talaga ako ng pulis. Seryoso, tatawag talaga ako ng pulis. Ang bahay na ito ay amin. Walang karapatan si Wu Ye dito. Binigyan namin ng pera para ibenta ang bahay na ito sa'yo, kaya lumayas ka na sa bahay namin. Nakikita niyo ba? Nakasulat ng malinaw sa kontrata ang pangalan ko. Kayo, punta kayo kung saan kayo komportable. Kayo, punta kayo kung saan kayo komportable. 6 na pahina. Kung mapapatuloy kayo sa kaguluhan dito, tatawag talaga ako ng pulis. Security! Tatawag talaga ako ng pulis. Ay, kayo na naman pala. Ilang beses na ba to? Basta wala ang pangalan ninyo sa titulo ng bahay na yan. Kahit anong sabihin mo, hindi kayo pag-aari nito. Tara na. Hoy, huwag mong itulak ang tao. Umalis ka. Kuya Luigi, anong gagawin natin? Yung Hua Qinggong. Kailan ba sila mata-demolish talaga? Anong aagahan? Iwan ko rin. Ganito na lang. Liu Ji, pumunta tayo sa headquarters ng Hua Qinggong. Tanungin natin doon. Sige, tara. Oy. Bakit hindi ka na nagtatrabaho sa sales office? Yung ghost building na yon, na-transfer na kanina pa. Ngayon, abandoned na, half finished. Sino pa ang magtatrabaho pa roon? Sino ka ba? Oo, Kinong Liu Zhi. Ikinalulugot. Huwag mo na akong paliwanagin ng mga walang kwentang usapan. Gusto ko lang malaman, tungkol sa Hua Qinggong, kailan sila magde-demolish? Demolish? Akala mo pa ba totoo yan? Walang high-speed rail na itatayo roon, wala ring airport. Sino pa ba ang may isip papabayaan yan na i-demolish? Anong sabi mo? Hindi pwede, grabe. Kailangan ko pa ring maghanap buhay ngayon. Yung huling nangyari, salamat sa tulong ni Ginoong Liu Ji. Kung hindi pa ako makakaangat agad sa ilalim ni Wu Yue. Para ma-promote. Napagpasalamatan si Liu Zhi. Wu Zong? Ibig mong sabihin si Wu Yue? Ano pa ba? Paano magiging kanya ang ganong malaking kumpanya? Ang babaeng iyon.
Siguro kumikita lang siya ng maruming pera sa abroad. Paano siya magkakaroon ng ganitong malaking kumpanya? Maniwala kayo o hindi, bahala na. Sige, trabaho muna ako. Hindi na ako makikipagsikahan dito. Ano ba ginagawa ng mga gwardiya? Bakit hinahayaan nilang pumasok ang kahit sino? Pasensya na. Manager, palabasin ko sila ngayon din. Lakad. Kung hindi kayo alis, kikilos na ako. Huwag mo akong hawakan. Bah! Kung pagmamayari nga ng babaeng iyon ang gusaling ito, dapat kalahati ay para sa anak ko. Ito mismo ang kumpanya. Pero ang ari-arya na nakuha habang kasal ni Wu Yu anuman, dapat kalahati ay para sa inyo. Tara, hanapin natin siya. Sino ba ang hahanapin ninyo? Siyempre. Yang Hu, bakit nandito ka? Hindi ba ninyo alam kung bakit ako nandito? Nawalang tuloy ang gusali, hindi namin kayang bayaran ang loan. Pinilit kaming gumastos ng ganoon kalaking halaga para bumili ng isang sirang gusali. Nananaginip ka ba? Wala akong pakialam sa nabitling bahay. Hindi mo ba babayaran ang utang mo? Wala ka pa ring natututo. Hindi ka ba magtatanong-tanong sa Jiangcheng? Sino ba sa Jiangcheng ang nangahas mangutang sa kuya namin? Mukhang nagsawa ka na sa buhay. Mag-usap tayo. Ibabalik namin ang pera. Babayaran namin sa loob ng 3 araw. Pakawalan ninyo muna si Liu Ji. Siege. 3 araw. 3 araw nga. Taka. Hindi. Saan kami kukuha ng pera? Wala kaming pera. Hindi ba may pera si Wu Yue? Hiwalay na kami ni Wu Yue. Saan ako kukuha ng pera? Dakpin natin yung babaeng yun. Napasanin lang. Akala mo tatakutin siya at di magbabayad? Sige. Pangulo. Kakatok lang mula sa Jiangcheng Hospital. Ngayon, naggulo ang pamilya ni Liu sa Jiangcheng Hospital. Buti na lang, pinaayos ninyo ang mga bodyguard. Pinataboy ninyo lahat sila. Alam ko naman. Iniisip nilang iatake si Nian Nian. Buti na lang, pag ilang araw pagagaling si Nian Nian, dadalhin ko siya palabas ng bansa para hindi na nila makita si Nian Nian habang buhay. Babae, akalay mong bipigilan mo kami? Tingnan mo, bubugbog kita. Ako ang totoong lola ni Nyan Yan. Anong karapatan mo na hindi mo ako pinapapunta kay Nyan Yan? Anong karapatan mo na hindi mo ako pinapapunta kay Nyan Yan? Ngayon mo lang nalaman na ako ang totoong lola ni Nian Nian. Huli na para sabihin yan. Paano ka makikipagsalita sa nanay ko ng ganyan? Kahit ano pa sabihin mo, ako rin ang tunay na ama ni Nian Nian. Anong karapatan mo na hindi mo ako pinapapunta kay Nian Nian? Tunay na ama. Ikaw mismo ang pumirma na putulin ang relasyon niyo ni Nian Nian. Ngayon, ginawang kalimutan lang. Wu Yue, noon nasarhan lang ako ng ulo. Kailangan mo pa bang gawing malaki ang bagay na yon? Nakapapel yan, puti sa itim. Sinabi mo yon dahil galit? Wala akong sinasabi, sinungaling ka. Oo nga. Walang putol na relasyon ng ama't anak dito. Paano pwedeng hindi hayaang makita ng ama ang anak? Masarap pa? Mayroon pa akong isang bungkos dito. Kumain ka lang ng dahan-dahan. Walang nagmamadali. Ikaw? Wu Yue, nagkamali ako. Kasalanan ko lahat, naligaw lang ako ng isip. Wu Yue, pakiusap. Patawarin mo ako. Wu Yue. Sinasabi ko sa'yo, pakiusap na. Babae ka? Huwag kang makahiya na mawalan ng hiya. Bigyan mo ng daan, bababa ka na agad. Sabihin ko sa'yo, kumuha ka at ang pabigat mo yon, umalis kayo. Sino ba ang kukuha sa inyo? Tama na, nanay. Manahimik ka na. Ikaw! Para kanino ba ako gumagawa? Na yon, dahil sa babaeng yan, aangat ka pa ng boses laban sa akin? Ayoko nang mabuhay! Tama na, Liu Zhi. Dapat may konsensya ka. Saan ka nun? Nung iniisip ni Nian Nian ang tatay habang nasa kama siya. Nasaan ka? Nung pinahirapan si Nian Nian sa bahay. Nasaan ka noon? Nung umiikot sa sakit si Nian Nian sa kama. Nasaan ka pa naman? Nung naghihirap at tumuduwal si Nian Nian sa kama. Nasaan ka rin noon? Hindi, Wu Yue. May trabaho naman ako.
At saka yung sinabi mo kanina, wala akong alam yan. Hindi ko alam. Hipag! Ginawa lang to namin ni nanay ng mag-isa. Wala siyang alam, si Liu Ji. Naiinis ka ba na ikasal kami ni Liu Ji? Kung payag ka lang, ililipat namin ang kalahati ng kumpanya sa kanya. Babayaran din namin ang mga utang niya. Pwede kaming maghiwalay. At si Yao Zhu pa. Maari naming iampon si Yao Zhu para sa iyo. Hindi ko pa siya nakita kailanman. Mga taong walang hiya na tulad ninyo. Nakakasiwa lang kayo sa akin. Nasaan ang mga guard? Huwag na kayong magpapapasok ng mga ganyang hungkag na tao. Sumulat ka na ng resignation mo. Hindi ganyan, Wu Yue. Wu Yue, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Wu Yue. Tara na. Wu Yue. Okay ba ang anak mo? Buah, munting cute. Ano ang ipinagmamalaki mo? Hintayin mo na lang. Magkapasak lolo agad anak ko sa korte. Kailangan hatiin ang ari-arian mo. Kalahati para sa anak ko. Kuya Yang, hindi ko pinapansin kung anumang paraan ang gagamitin mo. Ibalik mo agad ang pera sa akin. Kung hindi, puputulin ko ang isang braso mo. Ay, Liu Ji, anong gagawin natin? Nandito na ako, kukunin ko ang munting cute at itatali. Tara! Nakaayos na ba ang mga papeles para sa pag-alis ng bansa? Kapag gumaling na si Nyanyan agad, tayong makakalabas ng bansa. Ayos naman. Bantayan mo ng mabuti ang ospital habang wala ako. Baka may gawin pa silang kakaiba. Opo, Pangulo. Magpapadala agad ako ng tao sa ospital. Pakawalan mo ako. Liu Zi ka ba yan? Bitawan mo ako. Mag-isa ka lang. Ayan nga, kayo talaga. Pinanganak. ayun nga, kayo talaga. Pinanganak. Magsalita ka pa ng isang pangungusap. Patayin kita. Kung kaya mo, gawin mo na. Sasabihin ko sa'yo. Huwag mong isipin na makakakuha ka ng 1 sentimo mula sa akin. Ikaw, Hipag! Anong ginagawa mo ngayon? Bakit hindi mo na lang ibigay ang kalahati ng ari-arian kay Liu Zi? Hindi ba pwede na pagkasunduin na lang? Hala, pangarap lang yan. Mga sumisipsip na parasite. Walang giya. Kung may tapang ka, patayin mo ako. Kahit mamatay ako, Ibigay ko pa ang pera ko sa kawang-gawa kaysa ibigay sa'yo. naghahanap ka ng kamatayan. Uy, nanay! Nahuli na namin si Wuye. Matigas ang loob niya. Ayaw niyang pumayag. Ano? Nahuli ninyo si Liu Nianyan? Anong sabi mo? Dati kang bongga, di ba? Sige, ituloy mo. Ang batang maikli ang buhay ninyo, nasa kamay namin na siya ngayon. Ang batang maikli ang buhay ninyo, nasa kamay namin na siya ngayon. Hindi pwede. Nasa ospital si Nyanyan. Ayos siya. Hindi ninyo kayang kunin si Nyanyan. Maniwala ka? O hindi? Hoy, na yon, tumaas na ang presyo namin. Kung hindi mo ibibigay lahat ng ari-arian mo sa amin, ihanda mo na ang pagluluksa sa anak mong babae. Ihanda mo ang pera. Ngayong gabi, alas 7, ipapadala ko ang address. Bato-bato sa langit. Pera na, pata rin. Kung magtitiwala ka at mapapatawag ng pulis, asahan mong ihahatid namin sa iyo ang bangkay niya. Liu Ji, ikaw naman talaga. Nyanyan, anak mo rin naman yon. Wala na rin akong madali ang buhay ngayon. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera, asahan mong magkikita kayo sa susunod na buhay. Niyan. Kumusta si Nyanyan? Nasa ospital ba siya ng maayos? Pangulo, kakarating ko lang sa Jiangcheng Hospital. Huwag po kayong mag-alala muna. Titingnan ko po agad. Nasanang miss? Paano kayo nagtatrabaho ng ganito? Ano? Nasanang miss? Paano kayo nagtatrabaho ng ganito? Ano? Dali! Bumalik kayo sa opisina. Ihanda ang pera. Teka, punta na kayo. paano kayo magtrabaho ng ganito? Sekretaryo Sun. Ang tagal nating hindi nagkita. May kinakahitnan ba kayo na emergency? Ikaw ba ang tatay ni Yang Yaya? Opo, ako siya.
Anong nangyari? Nawala ang miss namin ano. Yaya! Yaya! Suring. Hanapin ninyo. Hanapin. Sino sa Chiang-Cheng ang nangahas sumawak sa anak ko? Dara. Kuya! Hindi talaga sinasadya, kuya! Boss, sa CCTV siyang nagalis. Ang miss nating si Yang Yaya. Kapag may kumilos laban sa anak ko, wala ka ng buhay. Kuya, sabi ko, hindi ko alam. Isang matandang babae. Binigyan niya ako ng pera. Sinabihan niya akong dalhin yung bata nga sa kwarto. Sabi ko, hindi ko alam na anak ninyo yon. Kahit bigyan ninyo ako ng isang daang tapang, hindi ko magawa, kuya. Ang matanda. Ito ba yun? Oo, siya yun, siya nga. Siya nga, kuya. Hindi ba niya ang kinidnap? Bakit may dalawa naman kayong dinala pabalik? Yung maliit na cute, hinarang ako. Hindi niya ako pinayagan umakyat. Kaya napilitan akong magbayad sa isang tulisan. Para dalhin niya ang pabigat na to palabas. Pero tignan ninyo ang nangyari. Dinala niya pareho. 2 bata ang inuwi niya. Anong magagawa ko? Gawin muna natin ito. Mahalaga at... May natitira pang kalahating oras. Kung di mo pa dadalhin ang pera, maghanda ka ng kunin ng bangkay niya. Tinala ko na ang pera. Si Miguel, ilagay muna ang pera dyan. Liuju. Si Nian, anak mo rin. Ihulog mo ang kutsilyo. Mag-usap tayo ng maayos. Ibigay ko lahat ng gusto mo. Huwag mong saktan si Nian. Walang kabuluhan yan. Mama, dako-dako, mama. Mama, dako-dako, mama. Huwag saktan si Nian. Nandito na ang pera. Xiaoqian, tingnan mo muna. Huwag hayaan siyang magloko. Kuya Z, walang problema ang pera. Nakuha mo na ang pera. Pakawalan mo na si Nian, di ba? Ganito lang ang pera? Niloloko mo ba kami? Tatay! Tatay! Tatay, tulong! Yue, ang tapang mong tumawag ng tao. Maniwala ka man o hindi, papatayin ko siya. Huwag kayong kumilos. Hindi ako. Kuya Z, parang pamilyar ang mga mukha nila. Yaya! Kuya Yang! Kuya Yang! Bakit ka nandito? Kuya, dumating ka para hingin ng pera, di ba? May pera ako, dala ko. Lahat ng pera, ibibigay ko sa'yo. Layo ka! Dumating na si tatay ni Yang Yaya. Ano? Ano? Siya ang anak ninyo. Tatay! Tatay! Binubuli nila ako! Natakot ako! Ano yan? Inilabas ninyo ang kamay sa anak ni Yang Hu dito sa Jiangcheng? Papatayin kita. Hindi. Kuya, nagkamali ka. Talaga, nagkamali lang ito. Hindi ko alam na anak mo siya. Baka galit ka kasi hinahabol ko ang utang mo. May hinanakit ka sa akin. Inilabas ninyo ang galit ninyo kay Yaya, di ba? Oo, nagkamali lang. Ako ang nagkamali. Ako ang kumuha ng maling tao. Maling kuha, misunderstanding lang yan. Tumahimik ka. Hindi pa yan tungkol sa'yo. Hintayin mo, ha? Kuya, nagkakamali lang talaga. Kalituhan lang to. Tingnan mo, ang anak ng Ginoo, ayos lang siya. Ikaw pa. Gusto mo pang mapasama siya? Mamutang ka pa sa akin? At nangahas kang dukutin ng anak ko. Gusto mo ba mamatay? Tigilan nyo na. Kuya, may pera. May pera kami. May pera kami. Pakitignan ninyo. Kasunduan sa paglilipat. Wu Yue. Originally, ang inyong planong dukutin ay sarili ninyong anak. Tama, kuya. Hindi ko inakala na nandun din ang anak ninyo sa ward. Kung alam ko lang, kahit 100 tapang pa ang ibigay sa akin, di ko magagawa, kuya. Grabe naman kayo. Ang lahat niyang ari-arian, libre kong ibibigay sa inyo. Kuya, hindi ba pera ang gusto ninyo? Ang perang ito, basta bitawan nyo kami, kunin nyo na. Bawat sentimo, ibibigay ko sa inyo. Puwah, hindi ako ganyan ipinanganak. Anong ginagawa mo ngayon? Hindi ko inisip. Hindi ko akaling. May tao na gagamitin ang sariling dugo at laman para takutin ang nanay ng bata at dayain siya ng pera.
Mga kuya, turuan ninyo tong mga tao ng leksyon. Sige kuya, matagal ko na silang kailangan saktan. Suntukin ninyo. Sige kuya, matagal ko na silang kailangang saktan. Suntukin ninyo. Itutuwid ko tong pasanin ng pamilya namin. Anong pakialam ninyo dyan? Sinuntak namin tong matandang to. Malapit ka lang din madaya niyan. Palo na kayo sa kanya. Huwag niyo saktan ng anak ko! Wala na ba hustisya? Wala bang batas? Kuya, nagkamali kami. Talagang nagkamali kami. Tama na! Wag na! Lumayo kayo. Nyan, hindi ka nasaktan? Masakit pa? Kasalanan ng mama to. Nagkakulang ang mama. Yan, huwag kang madalit sa mama. Masakit ba, mama? Hindi. Kung kasama ko si Nyan, okay lang ang lahat. Ang saya ko na may mama ako. Mama, pagdating namin sa ibang bansa, hindi na ba namin makikita si Papa at si Lola? Nyan, nami-miss mo ba sila? Ang sarap naman. Gusto ni Nyanyan laging kasama si Mama. Mama, palagi kong kasama si Nyan. Aba, ate, dadalhin mo talaga si Nyan palabas ng bansa? Yang Hu, dahil sa'yo nailigtas namin si Nyan ngayon, huwag kang mag-alala. Ang mga gamot, hihingiin namin kay Sekretaryo Sun para sa'yo. Sobra na ang mga pagkakamali ko nitong buhay ko. At nangyari pa na naapektuhan ang anak ko. Ito na siguro ang hatol sa akin. Kuya Yang Hu, ano ba ang ginagawa mo? Pakiusap bilang kuya, tinatanong kita. Kumusta ang sakit ni Yang Yaya? Sinuri ko na. Tanging sa ibang bansa lang ito, gumagaling ng tuluyan. Pero may record na kriminal ako. Hindi ako makakalabas ng bansa. Pero hindi pwedeng manood lang ka. Si Yang Yaya, buong buhay niya umaasa sa espesyal na gamot. Kuya, tulungan mo kami isang beses. Dalhin mo si Yang Yaya sa ibang bansa. Ako ang magbabayad ng gastos. Alam mo na. Matagal ko nang gustong sumuko. Pero para sa gamot niyang, Yaya, wala talaga akong ibang paraan. Pagkatapos ninyong makaalis ng bansa, susuko na ako. Isa pa. At tungkol sa dati mong asawa. Huwag kang mag-alala. Basta dalhin mo si Yang Yaya palabas ng bansa. Pinapangga ko. Hindi na siya muling aabalahin kayo sa buong buhay niya. Sige kuya, ipinagkakatiwala ko si Yang Yaya sa iyo. Tatay, hindi mo ba gusto si Yang Yaya? Yang Yaya. Nagkamali ang tatay. Kailangan niyang pagbayaran ang pagkakamali. Kapag gumaling si Yang Yaya, kapag natapos na ang parusa ni tatay, makikita na ulit ni Yang Yaya ang tatay niya. Mabait ka. Ayaw ni Yang Yaya iwanan ng tatay. Nanay. Ano ang nangyayari? Nanay, nasaan si Xiaotian? Saan napunta si Xiaotian? Ang cute nga naman si Xiaotian. Dinala niya lahat ng mahalagang gamit sa bahay. Anong cute ang ibig mong sabihin? Wu Yue Hui. Wu Yue. Alam ko naman na mapapatawad mo pa rin ako. Wu Yue. Ewan magsimula tayo muli, okay? Lahat ng ito, kasalanan ko. Kasalanan ko lahat. Magsimula ulit. Liu Ji, nagpadala ako sa iyo ng regalo. Dadating ito? Sandali. Huwag mong kalimutang tanggapin. Anong regalo? Wu Yue, ayoko ng mga yan. Gusto ko lang na magsimula tayo muli. Gusto ko lang na magbalikan tayo. Wala, ayoko ng kahit anong regalo. Ano to? Ano ito? Mga dokumento. Kasunduan ba ito ng paglilipat ng bahagi? Hindi mo inasahan, di ba, Liu Zhi? Yung ipinagyayabang ninyong apo, hindi naman lahi ninyo.
Hindi siya anak ng pamilya nyo, Liu. Ito, hindi pwedeng totoo. Hindi pwedeng mangyari to. Uyue, niloko mo ako. Niloko mo ako. Hindi totoo. Imposibleng ganito. Bakit hindi ito pag-aari ng pamilya nating Liu? Ikaw, babaeng, hindi marunong makontrol ng sarili. Siyempre, ikaw yon. Inggit ka kay Yaozu, di ba? Kaya mo sinasabing ganyan. Hindi ito pwedeng mangyari. Uyue, niloko mo ako. Niloko mo ako. Kuya. Ako wala na talaga akong pera. Kuya. Ako wala na talaga akong pera. Hanapin mo na ang ex-wife ko. May pera siya. Doon ka magpunta. Huwag mong isali ang iba sa mga utang mo. Binaliwan ka na kita. Si Wu Yue ngayon nasa ilalim ng proteksyon ko. Kung abutin mo pa siyang ginugulo, huwag mong sisihin kapag binasag ko ang mga binhi ninyong mag-ina. Ikaw, maliit na mandiligaw na paikot-ikot. Ulitin mo yan na yon. Kuya. Sinasabi ko, hindi na kita aalalayan pa. Kuya, nangangako ako. Sinasabi ko, hindi na kita bubuhugan. Kung habulin ko pa siya, Hindi ako papayag na mabuti ang mangyari sa akin, kuya. Iwan ninyo to at sabihin sa mga inspektor. Hello? Opisina ng inspeksyon? Ako si Yang Hu. Sumusuko ako. At isa pa, ire-report ko rin ang isang kaso ng pagdukot.